So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, actually, no, dito po sa minority, no, kilala naman po natin yung minority, di ba? Si Risa, si Tito Soto, si Pampilo Lacson, si Migs, si Migs. Wala yan eh. Tapos si Loren, medyo ganun ako kay Loren ha. Pero ito po talaga pinakamalupit na ano natin, na minority natin. Si Tito Soto, Ping Lacson, tsaka si Risa. Yan, malupit yan. Si Big Zubiri po, walang kwenta po yan. Oo. Kaya lang naman naging minority yan kasi po, tinanggal po siya bilang Senate President. Si Loren, medyo kuha gets ko si Loren eh. Di ba yung galang kasi, sumabot siya sa ano eh. Sumabot siya sa kaser eh. Kaya, ano ko eh. May lagi ka ba Japanese kasi Takeru? Hindi, ano lang po to. Nickname ko na po sa YouTube yung Takeru. Oh. So, ngayon na kababayan, ngayon, itong minority natin, na si Tito Soto, ang sabi niya, no, iimbestigahan din daw po yung mga senador na sangkot daw at inauugnay sa flood control project. Oo. So, ito po, hiwalay po na investigasyon ito kay Marcoleta. Kita nyo, di ba? Gumagawa talaga ng paraan itong mga minority po natin. Kasi tandaan po natin, no? Kasi kung sa Blue Ribbon Committee po, kung sa Blue Ribbon Committee natin pag-uusapan yung mga yan, wala pong mangyayari. Walang mangyayari. Tingnan nyo, ha? Nakadalawang hearing na po tayo sa Blue Ribbon Committee. Meron bang senador doon na tinanong about sa connection niya? About sa mga kontraktor? Wala. Ano nangyari po sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta? Naging platform lang po ito, no, ng paghugas kami ng mga senador. Ngayon, gumawa po ng sariling diskarte itong minority natin na iimbestigahan natin itong mga kasama natin senador na nauugnay nga dito sa flood control project sa hiwalay po na committee. O, di ba? Malamang, di ba? Malamang magpapakulot ng buhok dito si Marcoleta kahit nakawig siya. Sigurado. So, tinan nyo to, ha? Oh. Sabi dito, ano? Kawawa si Sen Risa kung hindi na totoo yan. Totoo to. Totoo yan. Kawawa si Risa talaga kung hindi nanalo si Tito Soto at si Ping. Totoo yan. Oo. Kasi mag-isa siyang lalaban doon. Bumumukha siyang tanga. So, ito tinan nyo to. Galing ito sa ano? Sa bilyonaryo. O, Joel, demanda mo rin yung bilyonaryo kasi siya nagbalita nito. O, sabi dito, koneksyon ng flood ng mga senador sa flood control, contractors tatalakayin. Oh, campaign donor. So ang tanong niyo dito, paano gagawin 'to ng minority? So punta nakagawa sila ng paraan. Sabi dito no, walang takas sa investigasyon ang ilang senador sa umano'y koneksyon sa mga flood control contractors, particular dito ang mga tumanggap ng campaign donations. Narito ang agenda report. So mga kababayan, no, paano man nagawa na paraan to nila Tito Soto? Tandaan po natin, no, na si Ping Lacson po, siya po may hawak ng committee ng eleksyon. Si Ping Lacson po may hawak ng committee ng eleksyon. Mukhang hindi ata napag-aralan ni mukhang hindi ata napag-aralan ni Chis Escudero bago niya ibigay yung committee kay Ping Lacson. Na pwede pa lang magamit yon ni Ping Lacson laban sa kanya. Kasi syempre, di ba, nung nakaraang eleksyon, nabigyan nga po ng pera yung mga senatoriables nung 2022, no? Kaya nung 2025 din pala, no? Nabigyan ng pera ng contractor as donation. So, doon po nila natatalakayin. Hindi sa Blue Ribbon Committee. Nakuha niyo yung point ko. Nakuha ba? Medyo magulo yung explanation ko, no? Ulitin ko na lang, ha. Ang mangyayari po dito, iimbestigahan yung mga senador na sangkot po sa mga kontraktor, hindi po sa Blue Ribbon Committee, kundi po sa committee po ni Ping Lacson sa eleksyon. Buti na lang kamo, nabigay po ni Chis Escudero yung committee na kay Ping Lacson. So, nagawa nila ng paraan. O, diba? O, sige. Hindi, naiintindihan naman ng iba eh. Nagulan lang ata ako sa sarili ko. So, para mas maganda, may balita dito no, from bilyonaryo. O Joel, demanda mo rin tong bilyonaryo kasi, tinan mo ha, sino mo ginawa ng bilyonaryo? Andun yung mukha mo, Bongo,
tumanggap ng pera. Villanueva, tumanggap ng pera sa contractor. Chis Escudero, tumanggap ng pera sa contractor. Oh. Demanda mo rin yung bilyonaryo. Oh. O sige, continue. Sige. Investigasyon na ang ilang senador na umano'y may koneksyon sa flood control contractors. Partikular dito ang mga tumanggap umano ng campaign donations. Narito ang agenda report ni Hannah T. Sureball na tatalakayin ng Senado ang koneksyon ng ilang senador sa contractors ng flood control projects. Yan ang pagtitiyak ni Senate Minority Leader Tito Soto. Sa kabila kasi ng pagiging present ng top 15 FERPs sa nakaraang Blue Ribbon Committee hearing, tila obvious na hindi sila tinanong tungkol sa koneksyon sa mga senador. O yan sinasabi ko, di ba? Yan sinasabi ko, naisipon ako. Yan ang sinasabi ko, di ba? Si Marcoleta galit po sa mga vlogger. No? Kung bakit nga daw po natin binabati ko si Blue Ribbon Committee, ang Blue Ribbon Committee nga daw po ang pinakamataas daw na committee isa sa pinakamataas at importanteng committee sa Senado. O ngayon, karapatan po natin magtanong. Kasi nga po, ang tanong naman po natin valid. O, valid ba yung question natin? Valid question ba yung ginagawa natin? Na, oy Marcoleta, bakit yung Blue Ribbon Committee naging platform ng mga senador? Oh, para maglinis kamay, para maghugas kamay. Valid reason, valid ba yung question natin? Valid question naman natin yun eh. O kaya, ang ginawa ngayon, ito na nga. Oh. Sa hiwalay na committee, na hindi po na pag-uusapan sa Blue Ribbon Committee, doon po pag-uusapan. Yung pinakahihintay po natin na sagot ng mga senador regarding nga po dito sa pagkuha nga nila or pagtanggap nga nila ng pera from the contractor. Oh. At Minority Leader Tito Soto. Sa kabila kasi ng pagiging present ng top 15 FERPs sa nakaraang Blue Ribbon Committee hearing, tila obvious na hindi sila tinanong tungkol sa koneksyon sa mga senador. Assurance ni Soto, posibleng upuan ito ng Senate Committee on Electoral Reforms, lalo na't ilan sa mga kontratista naging campaign donor nila sa eleksyon. Yan, Committee of Election Reform pala. O, doon po ko tatalakayin po. Doon po tatalakayin sa Committee on Election Reform. O nga naman, kasi konektado sa election yun nangyari. Oras na nagtawag ng electoral reforms because based on the bill. Sino ba ngayon? Ando doon ng COMELEC. Hindi maring ando ng COMELEC. Hindi maring may magtanong niyan. Yeah. Pangalawa, pag hindi man nagkaroon, magkakaroon tayo pagdating ng budget ng COMELEC. Base sa partial list ng PCIJ o Philippine Center for Investigative Journalism, 3 senador ang may koneksyon sa mga kontratista. Number 1 si Senate President Chis Escudero na ang top campaign donor noong 2022 si Lawrence Lubiano na may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated. Sumipot si Lubiano sa pagdinig pero hindi siya natanong tungkol dito. Number 2 Kita nyo nga, diba? Sabi ko nga sa inyo si Marcoleta ingot-ingot din no? Mas lalo pa tayo nagtataka kay Marcoleta, no? Nandun na nga pala si Lawrence Lubiano, ba't hindi yung tinanong about kay Cheese? O, mas lalo tayo nagtatanong na bakit ganon? Dapat Blue Ribbon Committee, dapat nga po, wala dapat na kinikilingan yan Sagasaan dapat sagasaan Pero, andun na nga si Lawrence Lubiano, bakit hindi pa tinanong? Doon pala nakapagtaka na naman si Senator Joel Villanueva. Ang kontratistang New San Jose Builders ni dating Housing Secretary Jerry Acuzar ang isa sa top donors niya noong 2022. Si Senador Bongo naman, anak ng owner ng CLTG Builders, habang kapatid ang may-ari ng Alfrego Builders and Supply. Una na ring tinanggi ng 3 mambabatas ang involvement nila sa contracts ng mga nasabing kumpanya. Si Senator Ping Lacson ang mangunguna sa pagtalakay nito na siyang chairman ng Electoral Reforms Committee. Siya rin ang nagpaputok ng porsyentuhan ng mga opisyal sa flood control. Alam mo, aside from being very good PNP chief, Chief of Police, magaling na investigador yun. Posibleng sumalang din sa Q&A si Senator Mark Villar pagdating ng budget deliberations ng DPWH. Hindi rin kasi siya tinanong tungkol sa role nito sa flood control projects bilang kalihim noong Duterte administration. Tayo, di ba? Gumagawa talaga ng paraan yung natin, yung minority natin. O, di ba? Ang mga kababayan, kayo ba, hindi ba kayo nagtataka nun? Di ba? Na bakit nung Blue Ribbon Committee, bakit hindi sila tinatanong?
Doon pala nakakapagtaka na yun. Ngayon, so ang ginawa ngayon ng minority, gumawa talaga sila ng paraan para matanong yung mga bagay na dapat tanungin. Kasi tandaan po natin, no, ang may hawak kasi ng committee, si Marcoleta. Siya po may control ng narrative. Oh. So ngayon, merong budget deliberation. Di ba? Tatanungin din pati si Mark Villar. Talaga? Actually, kulang pa yan. Di ba? Kulang pa yan kay Mark Villar. Sige. Tiniyak ni Soto na walang agreement para pagtakpan ang kaugnayan ni Villar sa issue. Wala naman kami ganun. Wala naman, hindi naman nabibring up pa eh. Ewan ko kung mabibring up sa susunod na hearing pa sa ano yan. Pero paggawa ng batas nito, kailangan yung mga nakakaalam ay dapat tanungin natin. Hindi raw pwedeng hindi balikan ang nangyari sa 2025 budget kung pag-uusapan ang pondo para sa susunod na taon. Lalo na't lumobo ng 1 trillion pesos ang pondo ng DPWH this year, habang pumutok din ang issue sa budget insertions na di umano'y pakana ng ilang mambabatas. Para sa agenda. O, di ba? So, ito magandang balita dito. Oh, so, Joel, demanda mo rin yung bilyonaryo kasi sila nagbalita nito. Baka fake news din yung bilyonaryo. Oh. Isama mo na rin yung PCIJ. O, ito ha. Oh. Ito, PCIJ to, no? Okay. So, ito yung pinakawanan nga po ng balita ng bilyonaryo. O, yung ito ha. Partial list of lawmakers with ties to contractors. So, pangalawa ka number 2 ka Joel Villanueva. Ito ba fake news ba to? Hindi, may basehan po yung opinion. 'Di ba? Mga kababayan, yung pagbigay po ng opinion, wala namang problema 'yan. 'Di ba? Ang pangit po kasi, pag nagbigay ka ng opinion nang wala kang basehan. Kasi ibig sabihin nun, gawa-gawa mo lang. Tandaan niyo po mga kababayan, kami po sa Big V, isa po sa ethics namin 'yon. Kita nyo, kami mga vlogger, may mga ethics kami, ha? Kami pa sa Big V, mga kababayan, isa po sa ethics namin. Pag gagawa ka ng opinion, dapat may basihan ka. Oh. Hindi po tayo katulad ng mga DDS. Tingnan nyo ito yung listahan ng PCIJ, Joel Villanueva, New San Jose Builders Corporation. So, the company was one of Villanueva's top donors in this 2022 senatorial campaign. O, di ba? Mas nanalo pa sa Joel. Actually, andyan pa si Lizaldi ko. At nagulat ako dito mga kababayan, andyan po yung mga mag-inang Revilla. Si Lani, si Jolo, tsaka si Brian Revilla. Yung Graya Top Shell, yung Graya Construction pala, ang may-ari pala nito, kapatid ni Bong. So yun mga kababayan, so actually, sabi nga po ni Tito Soto, dahil nga po sa hindi sila natatanong sa Blue Ribbon Committee, itong mga kasama nilang senador, so gumawa sila ng paraan sa committee nga po ni Ping Lacson para din po tanungin yung mismong Senate President natin, si Cheese, si Joel, tsaka si Bongo. At syempre mga kababayan, wag na wag po natin kakalimutan si Mark Villar. Ito yun, Mark Villar. Kasi una sa lahat mga ka-streetwise, ito dapat matanong din to kay Mark Villar eh. Ito meron pong kasi ito 2018 pa na balita ito. Baka sabihin na naman ni Joel, fake news na naman ito. Ito, nabalita po ito 2018. So noong 2018 mga babayan, top 10 contractors under Duterte record of fraud, delays and blacklisting. So nandiyan na po yung St. Gerard. Ibig sabihin ng mga babayan, St. Gerard nga po, may-ari nito si Diskaya. Ang tanong dito, bakit pinayagan po ulit yung St. Gerard gumawa na naman po ng panibagong kumpanya? Ito na nga po yung St. Timothy. Ang galing tignan nyo. Kapabayaan din po ito ni Mark Villar. St. Gerard? Number 1 contractor ni Digong? Diskaya? Siyempre dapat tanungin nga po dito si Mark Villar dito. And by the way, ito naalala nyo to. Ito nangyari nung hearing
Di ba? Dina Rosa, kailan kayo nag-engage ng flood control project sa DPWH? Sabi ni Diskaya, 2016 onwards, puta panahon ni Digong. O, inulit niya pa yan, di ba? Please make sure of your answer. You're under oath. Yes, 2016 onwards. O, sabi-sabihin nun, yung mga Diskaya, nagsimula po sila sa kanilang flood control project at yumaman sila doon. Panahon ni Digong. No? St. Gerard pa sila nun. Oh. And by the way, mga kababayan, isa pa to, no? Ito nabalit. Ito yung bagay na hindi po kayang itanggi ng mga DDS eh. Itong video na to, tingnan niyo to. DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So, walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So, the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. And I dare say that ang pinakamarami siguro matanggal would be from DPWH. Oh, ang tanong dito, mayroon ba natanggal? Ang tanong dito, Mark Villar. Oh, alam na pala ni Digong may nakawan na nangyari. Oh, anong ginawa mo, Mark Villar? Wala. Di ko nga alam kung anong ginawa mo sa DPWH. Anong ginawa mo? Wala. Oh, dapat kang mistigahan din. Alam mo, nainis ako sa mukha ni Mark eh, no? Kinis yung mukha ni Mark eh. Oh. Ito pa malupit. Oh. Si Mark, tahimik pa din. Villar appointed controversial Bulacan DPWH executive. So, ang nag-appoint pala kay Henry Alcantara, si Mark Villar. Mukha ni Mark Villar, oh. O kaya Joel Villanueva, mali ka pa rin. Diba sabi po kasi ni Joel Villanueva, baka siya lang daw po tinutumbok ng mga vlogger. Mali ka doon. Diba? Inuugnay din po namin si Henry Alcantara kay Mark Villar. Napaka-sensitive mo kasi. Yan ang problema sa'yo. Oh. So, ito pa malupit to. Hindi, mamaya na yan. Next topic na pala to. Okay. So, kayo mga kababayan, no? So, kayo po, no? Anong pumasabi nyo nga po dito, no? Na iimbestigahan nga po ng mga minority block natin, itong mga senador po natin, yung mga kapwa nila senador. Regarding nga po dito sa ugnayan nila sa mga kontraktor. So, kayo ba, pabor ba kayo dito? Sa tingin nyo ba, no? Sisipot kaya? Makakasagot kayo ng maayos. Itong mga senador po na to, tandaan nyo ha, Chis Escudero, pinangalanan na nila eh. Chis Escudero, Joel Villanueva, Bongo, Mark Villar. O, di ba? So, kaya natatawa nga ako kay Joel, eh, no? Bakit lang daw po siya? Eh, siya lang naman kasi, siya lang po kasi may video na kumalat. Alam namang imbestigahan nila si Risa. Tanga din eh, no? Oh. So, yun, no? So, kayo po, no? So, ito, maganda yung comment. Oh, Big Five. Oh, wag kayo magpakita ng takot kay Joel is gago. Oh. Kasi, kung walang magre-react, paano ang mamamayan? Tama ba yan? Yan, so, kayo mga pabayan, so, pa-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, no? Pa-like, pa-subscribe. Hindi naman kalabisan, pa-share na po ng video po na to, no? So, next topic tayo, no? So, next topic tayo kay Sarah.